evening po sa ating lahat. Narito naman sila para sa ating daily na pag-aaral na ating gospel or devotion. So, thank you po sa ating katatapos lang din na devotion sa Hills of Glory Family, which is the topic is get from Ephesians 6:1-3 that children or mga anak obey your parents and honor them because it will all goes well into you. So, alam naman natin na yan ay atin ng pinangangaral sa ating mga anak at hindi lamang ang ating mga biological parents ang ating dapat na irespeto o i-honor and i-obey, hindi kahit ang ating mga spiritual parents at kahit din ang mga ibang tao na maaring mas nakaaangat sa atin when it comes to age and status in life. So, bago tayo dumako sa ating share na devotion video, po natin kakalimutan magpasalamat sa ating Panginoon. Ama namin Diyos ng kapangyarihan sila, pinupuri at pinasasalamatan ko po namin sa araw ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na pinagkakalago sa aming Panginoon sa lahat ng promotion, blessings, Panginoon, ito man hayag o hindi, Panginoon, sa provision, protection, Panginoon, divine wisdom, Panginoon, lalo higit sa pag-iingat niyo po sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na hindi namin makakasama ngayon, Panginoon. At sa gagawin po namin ito, Panginoon, dalangin namin ang inyong patnubay at gabay, Panginoon, and let the glory alone be unto you, Panginoon. Kami po ay maging instrumento lamang tungtungan ng inyong kalwalatian, Panginoon, at your mouthpiece, Panginoon, sa pagpapahayag ng inyong ebanghelyo o mabuting balita, Panginoon. Kayo ang siyang magdingning, Panginoon. Let your light shine upon us, Panginoon. At habang buhay po kami at walang sawang magpapasalamat sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus na pagtubos sa lahat ng aming kasalanan, Panginoon, bago pa man kami humingi ng kapatawaran, Panginoon, sapagkat ganun niyo po kami kamahal, Panginoon, na you want always the best for every one of us, Panginoon. Ngayon din po, nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu na siyang lumulukob sa amin at nagkukonvict sa amin kung aming mga ginagawa, Panginoon, ay hindi ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Maghari ka at pinupuri po namin kayo, Panginoon, kayo nang bahalang humipo sa puso, isip, kaluluwa at espiritu, Panginoon, nang makakapakinig ng inyong mga mensaheng ito, Panginoon, na pinapadalo niyo lamang po sa inyong abang lingkod. We honor you, we glorify you, and we love you, Lord. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. So, yan tayo po ay nasa Lucas 23:10. Ayan, sinasabi dito na, samantala, ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay nakatayo doon at walang pakundangang pinaparatangan si Jesus. Message, at ang mga punong pari daw o mga tagapagturo ng kautusan ay nakatayo at nakikita ang nangyayari. Walang pakundangan daw nitong pinaparatangan ang Panginoong Jesus. Application, dahil hindi talaga titigil sa pagpaparatang ang mga nais na maparusahan ang Panginoon, kaya nakatayo ang mga ito sa lugar kung saan nililitis ang Panginoon. Ganyan ang gawa ni Satanas, di siya titigil at ang kanyang mga kampon hanggang hindi ka napapabagsak. Lagi nilang sasabihin o ipapaalala sa iyo ang mga kasalanang nagawa mo, at kung mahina ang pananalig mo sa Diyos ay siguradong matatalo ka. Subalit kung matibay naman na ang pananalig mo sa Diyos, ay nariyan ang tiwala mo na hindi ka nag-iisa at ang kakampi mo ay ang makapangyarihan sa lahat. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, di ba kung iisipin nyo, nung nililitis na yun ng ating Panginoong Yesus, pwede na nating sabihin na kaya naman siya iligtas ng Abba Father natin, ng ating Diyos Ama, di ba? Magpapadala lang siya ng mga anghel at mga libo-libong mga anghel ang pwedeng ipadala upang iligtas ang ating Panginoon. But it is the will of God that everything should happen at kailangang mangyari, dahil kung hindi ay walang katubusan ang kasalanan nating lahat. And ayan, ganyan din ang gawain ng kaaway o ni Satanas. Diba sabi nga, the devil is like a roaring lion. Like humahanap kung sino ang kanyang pwedeng matakot or pwedeng matakot sa kanyang mga panlilinlang or matakot sa kanyang pananakot, diba? Kasi usually talaga ng mga tao ay maraming takot. Aminin man natin yan o hindi, halos lahat ng tao ay mayroong kinatatakutan. Ayan, either mawalan ng pera, mawalan ng trabaho, mawalan ng mahal sa buhay, and even death. Ayan, kinatatakutan karamihan
at halos lahat ng tao ang mamatay into any form or pangyayari man na mawawala ka sa mundo ito kasi masyadong mahal ng mga tao ang mundo ito. Bibihira lamang ang taong um, ninanais na makasama na talaga siya ng ating Panginoon after niyang magawa ang kanyang greatest mission in life dito. Pero sabi nga, let's wait for the will of the Lord kung kailan niya tayo kukunin o isasama sa kanyang kaharian. So, ang pinapakita lang dito is sa bawat mga sitwasyon na nangyayari sa atin, patuloy ka man na pinaparatangan o pinapakita or pinaparinig sa iyo ng kaaway o ng demonyo o ni Satanas na eto ka, dati kang makasalanan, sinungaling ka, magnanakaw ka, may bisyo ka, di ba? Chismosa ka, yung lahat ng mga pwede niyang ipukol or ibato sa iyo ng mga kasamaan o kasalanan mo. Kapag hindi matibay ang pananalig natin sa ating Panginoon, madali tayong mag-give up. Sabihin, ayoko na manglingkod kay Lord kasi parang mas lalo pang nabubulaga. Wala nalaman yung mga kasalanan na either tinatago ko or mga in the past na, di ba? Pero sabi nga, huwag tayong matakot sapagkat ang kakampi natin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung ang ating Diyos nga ay hindi ipinagkait na ibigay sa atin yung pinaka-best or darling of heaven na ating Panginoong Yesus na kailangang mamatay at magsakripisyo at dumanas ng lahat ng klase ng hirap at sakit na pwedeng maranasan ng tao, even ang kinatatakutan or much feared pangyayari ng tao sa buhay niya ang kamatayan. Di ba? Pero ang ating Panginoong Yesus, dahil nagtitiwala siya na may greatest plan at greatest mission ang Diyos Ama kung bakit siya ipinadala dito sa mundo ay our Lord Jesus Christ has been submissive and obeying His Abba Father. Ayan. So, nawa, ganun din tayo na magtiwala lang tayo sa Panginoon na anuman ang ating mga pagdaanan, sobrang hirap man ang sitwasyon na pinagdadaanan natin ngayon at very challenging man, but we know that, sabi nga sa Philippians 4:13, that I can do all things through Christ who strengthened me. So, pinapalakas tayo lagi ng ating Panginoon. Sabi nga, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness. So, kung kayo ay napapagod for today, sa araw na ito, or sa oras na ito, just give it all to God. Ayan, idalangin mo sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin ng taimtim. And kung kaya ng yung pagkakataon, magbulay-bulay o mag-meditate ng word ni God yan. That, magkakaugnay kasi yan, prayer. And at the same time, you meditate, you read, at tinitingnan mo yung word ni God na maaaring magkaroon ng rema or magkaroon ng effect sa'yo, diba? Na kung saan ay it will cause you to become stronger in your faith in God and to have stronger trust in what the Lord is going to do in our life. Ayan. Na huwag kang padadaig at huwag kang patatalo sa ginagawa ng demonyo or ni Satanas dahil yan talaga ang trabaho nila. Ang mang-condemn ng mga tao para mga tao kapag ito ay nanghina sa kanyang pananampalataya sa Panginoon or mahina pa ang kanyang pananalig sa Panginoon, madali itong naliligaw, ayan, madali itong sumasama sa mga kasama na hindi nakakatulong para sa kanyang paglagong espiritual. So, kailangan maging mapamili din po tayo na in a godly way na kung saan you will pray to God that the Lord will lead you into godly friends, godly church mate, and talagang yung masunurin at obeying sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama, di ba? And yun, karamihan talaga kapag alam mo ikaw yung may kasalanan, i-condemn ka ng mga tao at paulit-ulit na ipaalala sa iyo na ito yung ginawa mo, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pero ang ating Panginoon, kapag siya pinagsumbungan at sinabihan natin ang ating mga problema, kasi siguro tayo na hindi ito sasabihin o ipapaalam ng Diyos sa ating kapwa, sa ating mga kakilala sapagkat wala naman pa namang
tao na nabubuhay ngayon na talagang nakakita or nakausap na sumagot directly ang ating Panginoon. Na maaring na iba, pwedeng nagkaroon ng encounter with God through dreams or minsan with a vision na ipinakita talaga ng Panginoon. Pero pinaka-importante sa lahat is that whatever the situation, whatever we are facing on right now, we know that mapagtatagumpayan natin to sa tulong ng ating Panginoon na siyang lumikha at nagbibigay sa atin ng lahat ng mga mabubuting bagay na dapat nating maranasan at tanggapin. So, po may natutunan kayo sa ating share ng devotion video at let us go close into prayer para makapahinga na rin po ang inyong lingkod dahil medyo late na rin po pag alas 11 nakita nyo at medyo pikit na talaga ang aking mata. So, tinapos na kasi natin ang ating devotion with the TV family every Thursday. Ayan, Thursday natin ng gabi ginagawa ito. And ang ating Alive in Christ Hong Kong or sa yun lang muna sila na page nakakagawa ng mga live video dahil medyo nagka-problema yung ating Alive in Christ Hong Kong international page. Ayan. But sabi nga, ano man ang mangyari, tuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag tayong manghihina, huwag tayong manghihinuha, at huwag natin i-skip ang pagkakaroon ng fellowship at pagsama sa mga kapwa natin mananampalataya at sumusunod sa ating Panginoon. So, let us pray. Manang Diyos na makapangyarihan sa Lord, maraming salamat po sa inyong mayamang salita na amin na pagbulay-bulayan. Tunay nga po, Panginoon, na ang mga bagay na nangyari, ito man ay mahirap o maganda, Panginoon, nakakainis man o hindi, Panginoon, that you have a great mission for us to fulfill, Panginoon, at gagawin po namin yung to go there for a disciple of all nations, Panginoon, and alam po namin, Panginoon, ang pagtatagumpayan namin ito as long as kami po ay at alam po namin na nariyan kayo, Panginoon, at kasama namin, Panginoon, ano mga problemang pinansyal, utang man yan sa negosyo, sa trabaho, Panginoon, at na-scam man, Panginoon, you are the God who provide you and you are the God who will restore the wealth, Panginoon, ay pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. And we also pray, Lord God, para po sa lahat ng mga sakit at karamdaman, Panginoon, that their physical, mental, emotional, and spiritual, Panginoon, at ano pa man ng mga sakit na naranasan ng tao, Panginoon, ito po ay kayang-kaya ninyong tanggalin, Panginoon. Sa isang iglap lamang, Panginoon, ay walang imposible sa inyo. Kaya gayon din po, Panginoon, dinadalangin po namin na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, with just a blink of an eye, Panginoon, ay kaya niyong pagalingin, palakarin, Panginoon, ang mga bata, Panginoon, na may mga dinadanas na mga paghihirap, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon. At alam namin that you are a great physician and are a great healer, Panginoon, ng sakit at karamdaman ng ulo, Panginoon, sakit at karamdaman, Panginoon, ng anything, Panginoon, ito man ay malala o hindi na mga sakit, Panginoon, kayo po ang may kakayahang magpagaling ng mga ito, Panginoon. I pray also, Lord God, para po sa mga kapatiran ko, Panginoon, patuloy na naglilingkod at sumasamba sa inyo, Panginoon, na patuloy niyo pong pakaingatan ng bawat isa sa amin, gayon din ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na nais din po na magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa bansang Pilipinas, Panginoon, that the economic growth will happen into the Philippines, Panginoon, and we will be a rich country, Panginoon, prosperous country, Panginoon, dahil sa inyo, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, magdadasal at dinadalangin po namin mga pastors, priests, evangelists, Panginoon, workers, Panginoon, kahit mga ordinary member at body of Christ, Panginoon, ay magkaisa-isa, Panginoon, upang ang lahat ng mga mangyari sa buhay namin ay aming matanggap kahit ang paglisan o pagpanaw, Panginoon, ng mga kakilala namin na kailangan ng mamahinga sa inyong kaharian, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng aming mga amo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, magkaroon ng harmonious relationship, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. At alam po namin na walang imposible sa inyo, Panginoon. At ang amin lang po magagawa ay patuloy na magtiwala, Panginoon, sa inyo at sa inyo magagawa because you are the God who provide and hindi niyo po hayaan, Panginoon,
ang bawat mga anak ninyo na mapariwara ng landas, Panginoon. Bagkus hinahangad niyo po, Panginoon, na kami ay magkaroon ng mabuting relasyon sa inyo at sa aming kapwa, Panginoon. And we also pray, Lord God, para po sa mga maiiwan ng mga may sakit at karamdaman ng mga kakilala o mahal sa buhay, Panginoon, that you give them comfort, Panginoon, to overcome, Panginoon. At ipaliwanag, Panginoon, na hindi lang doon nagtatapos o nagwawakas ang buhay ng isang tao, Panginoon, kundi ang maranasan, makilala at maipagmalaki, Panginoon, kayo sa buong mundo, Panginoon. At we also pray, Lord God, para rin po sa mga pastors, priests, evangelists, Panginoon, that is far from churches, Panginoon. Pray, Lord God, that you will provide for all the needs, Panginoon, ng mga churches, Panginoon, para po ang lahat ng mga bagay ay maisaayos na sa bahay ng aking mga amo po, Panginoon. Salamat din po sa all that it is a place, Panginoon, kung saan kami may trabaho, Panginoon. And we know, Lord God, that you will restore all that we have left into this world, Panginoon. We honor you, we glorify you, Panginoon. Magari ka po sa aming buhay, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay maging instrumento kami upang maabot ang mga lahat ng lugar at lahat ng dako, Panginoon. Upang sumamba, Panginoon, at mahalin kayo ng buong puso, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, I pray, Lord God, para po sa bansang Israel, Panginoon, at sabi sino magpala ng Israel ay pagpapalain, Panginoon. Gayon din ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, na dumadanas man na iba't ibang klase mga issue at kalamidad, Panginoon. We know, Lord God, na kayang-kaya mo po, Panginoon, na ibalik at ibigay, Panginoon, ang anumang mga kailangan ng tao, Panginoon. Salamat sa Hong for our work, Panginoon, sa bansang ito. Kaya kami nakakapaglakad, Panginoon. At ini-enjoy, Panginoon, ang kabutihan ninyo sa aming buhay, Panginoon. I pray also, Lord God, para po sa there will be no war, Panginoon, bagkus, Panginoon, mas dadami pa po, Panginoon, magiging believers of you at followers niyo, Panginoon, upang sa muling pagbabalik at pagparito ng Panginoong Yesus ay napakasaya na mararamdaman ninyo, Diyos Ama, pagkat nagawa po, Panginoon, kung ano ang inyong mga ipinapagawa sa amin, Panginoon. We honor you, we glorify you, Panginoon, at ano pa man po nakalimutan namin i-add sa aming mga panalangin, Panginoon. Alam namin ito'y nakaabot na sa inyong kaharian, Panginoon. We honor you, we glorify you, this we pray in the Father Jesus Christ. Amen. Good night pa sa ating lahat, and God bless. Bye-bye.